Bakit hindi mo magawa? Bakit hindi mo maitanong? Come on, Sol. Ask me. Ask me if we are on the same page. Tanungin mo ako kung gusto rin ba kita. Tanungin mo na ako, Sol, na masabi ko na sa'yo. Oo. Mi Amor Tales presents My Almost Boyfriend Next Door. Written by Lulu Writes. Sol! Nagpapanik na sigaw ng Tia Sally ng 18 taong gulang na si Solana, Sol Generoso, nang maabutan siya nitong hawak ang isang lubid habang nakatuntong sa upuan. Bumaba ka riyan! Diyos ko pamangkin! Kasalanan ang gagawin mong yan. Kapag itinuloy mo yan, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Akala ko ba matatapos lahat ng paghihirap mo pag nagpakamatay ka? Hindi! Hindi ganun yon. Matatapos ang paghihirap mo dito sa lupa pero sa impyerno. Dodoble o baka titriple pang paghihirap mong yan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay, kunasa ng lubid na hawak. Agad yung hinablot ng kanyang tiyahin, sabay hila sa kanya pababa. Bago siya tuluyang makatayo mula sa pagkakasalampak sa sahig, ay sunod-sunod na siyang hinampas nito. Ano ka ba naman bata ka? Ano bang naisip mo at magpapakamatay ka? Ano na lang iisipin ni ate na siguradong pinanonood tayo mula sa langit nung nakita kita niyang nagbabalak ang tapusin ang buhay mo, ha? Ibubuka niya pa lang ang bibig para ipaliwanag ang sarili at linawin ang totoong nangyari, ay muli na nagsalita ang tiyahin niya. Depressed ka ba dahil sa mga tigyawat mo? Binubuli ka ba sa school dahil sa mga yan kaya naisip mong gawin ang bagay na to? Tanong nito sabay pakita ng lubid na inagaw nito mula sa kanya kanina. Tita, hindi po. Giit niya. Mas lalo itong humagulgol kaya kahit naguguluhan sa nangyayari, pinakalma't pinatahan na muna niya ito. Huwag kang magsinungaling sa akin, Sol. Aminin mo na lahat. Ano bang ginawa nila sa'yo? Anong klaseng pantitrip? Hinawakan nito ang kanyang pisngi, pero dahil oily yun at namumula gawa ng naglalakihang tigiyawat na parang puputok agad sa kaunting dot-dot, ay agad itong binitawan ng kanyang mukha. Kung ayaw mong ikwento sa akin dahil ayaw mong maalala ang ginawa ng mga kaklase mo, hindi na kita pipilitin. Pero hindi mo rin ako mapipigilan na hantingin na mga yon. Ireklamo at ipa-tita, ha? Tawag niya sa malakas na boses para awatin ito. Malalim siyang huminga. Inilapit ang mukha sa tiyahin, sabay hawak sa balikat nito. Makinig po muna kayo sa akin kasi umuoy na yung hindi natin pagkakaintindihan. Naiintindihan ko nangyayari, Sol. Naiintindihan ko nararamdaman at pinagdadaan mo. Naiintindihan ko na ngayon at hindi ko na i-invalidate ang feelings mo. Kung pakiramdam mo pinagsasakluban ka ng langit at lupa gawa ng tigyawat mo at naiiyak ka sa tuwing nakikita mo sila sa salamin, hindi na kita sasabihang maarte at OA. Sumingot ito sabay yakap na mahigpit sa kanya. Ilan segundo lang, kumalas ito sa pagkakayakap at may dinukot na 1,000 galing sa bra. Iipon ka para matingnan ng derma yung tigyawat mo, hindi ba? Idagdag mo na yan. Magpatingin ka na sa derma. Magpa-treatment tapos, pag kulang sabihan mo ako at babali ako kay sir. Talaga, tiya? Tumango ito. Pati yung mga skincare na yan at sunblock na yan. Ibibili na kita. Basta wag mo nang uulitin yung gagawin mo kanina, ha? Huwag ka magpapakamatay, Sol. Hindi naman po ako magpapakamatay, tiya. Tama kayo. Nabubuli at lagi akong trip na mga kaklase ko pero hindi naman yung sapat na dahilan para tapusin ko ang buhay ko. Sanay na ako sa panunokso nila. Pinapasok ko sa isang tenga tapos nilalabas sa kabila. Kung magpapadala ako sa ganyang pangapi nila, wala akong mararating. Walang mapapala. At ako lang din na mahihirapan. Malungkot niya itong hinitian. Matagal ko na pong tanggap na hindi talaga ako tatantanan ng mga laiter at laiterong hindi rin naman perfect. Kaya hinahayaan ko na. Ganyan naman talaga ang buhay. Mahirap siya para sa lahat. Pero sure ako, hindi lang naman ako nahihirapan ng ganito. May iba pa. Anya. Hindi ka magpapakamatay? Umiling siya. Bakit may hawak ang lubid at nakatungtong sa upaan habang umiiyak pagpasok ko kung wala kang planong ganoon? Gagawin ko na yung sabitan ng uniform na nung nakaraan niyo pa inuutos sa akin. Tapos yung sa pag-iyak ko. Bumungis siya sa tiyahin. Nirewatch ko kasi ang Moon Lovers na k-drama ni Ayu. Grabe nakakaiyak pa rin hanggang ngayon. Hindi na siya nito pinatapos. Mahina siya nitong kinutusan sabay bawi ng 1,000 pesos na ibinigay kanina. Akala ko ba pandagdag ko yan sa ipon ko para makapagpaderma ako? Bakit mo binabawi? Ay sige, hindi ko na ito babawiin. Basta huwag mo na akong hihingian ng baon hanggang sa susunod na linggo. Angil nito na makabawi mula sa pag-iyak. Tiya naman!
Bilisan mo na sa pag-aayos ng sabitan na yan at darating na sina Sir. Nakasimangot na kinuha niyang lubid mula sa sahig at tutuntong na sa upuan nang muli nitong ibalik ang 1,000 sa kanya. Sabi ko na hindi mo ako matitiis. Salamat, Tia. Salamat ka dyan. Allowance mo yan bukas hanggang next week, hindi panderma. Paglilinaw nito na ikinabagsak ng balikat niya. Tia naman parang lalaki paasa. Pagmamaktol niya, tatalikod na sana siya para gawin ang inuutos nito nang bigla siyang mahigpit na niyakap ng tiyahin. Maganda ka, Sol. Anak ka ni Ate Tess na kilala sa bayan namin dahil sa kagandahan niya. Kaya alam ko na kahit mapimples ka, maganda ka pa rin. Biglang sabi nito. Si Mama, totoong maganda. Pero ako, medyo alanganin dahil sa mga dragon egg sa mukha ko pero ayos lang. Matalino naman ako at mabait. Bawing-bawi naman sa personality at brain yung ganda, factor na wala sa mukha ko. Kaya sure akong ibibigay din sa akin ni Lord yung lalaking makaka-appreciate sa akin. Pabirong pinanisikan niya ang tiyahin nang kutusan siya nitong muli. Hoy, ang bata-bata mo pa. Kaka-18 mo lang at grade 12 ka pa lang kaya dapat wala kang munang interes sa mga dawan-dawan na iyan. Imbes na seryosohin ang sinasabi ng tiyahin, ay mahina siyang humagikhik. Ngunit napilitan siyang magseryoso nang makita nakataas sa kilay nito. Tia, medyo OA ha. Hindi ko naman sinasabing magbo-boyfriend na ako, tsaka ano bang tingin mo sa akin? Santa-santa na miski isang beses ay hindi pa na-attract at nagpanta siya sa lalaki? Tanong niya. Nang marinig nila ang pagdating ng sasakyan sa labas ng mansyon ng mga Lopez, kung saan sila nagtatrabaho bilang kasambahay, ay tarantang bumaling sa kanyang tiyahin. Hindi pa ako tapos makipag-usap sa iyo ha. Mamaya ka na. Salubungin muna natin sina Sir. Sure ka bang gusto ni Sir na sumama ako sa pagsalubong sa kanila? Kasi di ba ilang oras din ang biyahe nila galing Amerika kaya jet lag sila at pagod. Kapag nakita nila ako, baka uminit lang ulo nila. Sol, bilisan mo na! Angil nito sabay hila sa kanya palabas ng kwarto. Pagdating sa sala ay sumalubong na sa kanila ang hilera ng iba pang kasambahay na nagbubulungan. Sigab na yan? Sigab na botsyog natin noon? Tanong ni Carms kay Nanang Glo na siyang mayordoma ng pamilyang Lopez. Dala ng kuryosidad at natural na pagiging tsismosa, pilit niyang tinanaw ang gab na tinutukoy ng mga kasamahan. Tiya, bulong niya sabay hila sa gilid ng t-shirt ito. Tiya ang pogi, pogi ni Gab. Pogi si Sir Gabi tapos si Ma'am Kat maganda dahil dating beauty queen kaya malamang pogi ang anak nila. Pabulong na sagot nito. Tiya, parang siya na yata yun. Pigil ang kilig na saad niya. Siya nang alin? Yung ire-recommend ko kay Papa God na the one at one true love na mamahalin ako para sa personality ko at hindi dahil sa looks. Kinikilig pa rin na bulong niya sa tiyahin. Umayos ka, kukurutin ko singit mo. Mamaya marinig ka ni na Sir, nakakahiya. Paggalit nito sa mahinang boses. Gab, do you remember your Nanang Glo? Yung nagluluto ng paborito mong champurado noon? Rinig niyang tanong ni Sir Gabi kay Gab. Of course, I remember her. Sarkastikong tugon ni Gab o Gabriel Lopez na tulad niya ay 18 years old lang din at incoming grade 12 student. Nakita niyang mabilis na napalitan ng lambing ang hindi kaaya-ayang emosyon sa mata ni Gab nang lumapit ito kay Nanang Glo para magmano. Yayakap na sana sa binatang mayordoma nang humakbang ito paatras at bumaling kay Sir Gabi. Can I go to my room now? Tanong nito. Ilan segundo rin siya nakipagtitigan kay Nanang Glo bago niya na-gets kung ano bang gustong ipahiwatig ng matanda. Opo, malinis na ang kwarto ni Gab. Sir Gab, kaya pwedeng-pwede na siya doon. Nakangiting sagot niya sa mayordoma habang ang mata ay nakapako pa rin kay Gabriel. Hindi na ito umimik sa kanya at sa halip ay dumiretso na ng kwarto. Ang sungit pero ayos lang. Crush ko pa rin siya. Humahagikik na bulong niya sa sarili nang isa-isa nang umalis sa mga kasambahay para bumalik sa kanilang gawain. Nang matapos ang araw at nagawa na nila ang mga gawaing nakatoka sa kanila, ay sabay na silang pumasok ng tiyahin sa kanilang kwarto. Di ba nasa Amerika din si Ma'am Kat? Bakit hindi siya sumama pag-uwi? Excited pa man din ako makita siya. Plano kong manghingi ng beauty tip at baka alam niya kung paano mapapakinis tong mukha ko. Sabi niya habang nilalagyan ng pimple patch ang mga namamagang tigyawat. Tingin mo, susunod din dito si Ma'am Kat? Mga ilang araw kaya bago siya dumating?
Tanong niya sa tiyahin nagpapalit ang punda. Sol, itigil mo nga yan. Hindi dahil mabait sa atin ng mga Lopez ay aakto kang ganyan. Huwag mo kalimutan na amo sila at katulong tayo. Alam ko naman yung tiya. Excited lang talaga ulit akong makasama sa mansion si Ma'am Kat. Excited? Simula nung napasok tayo dito last year. Isang beses mo pa lang naman nakasama si Ma'am Kat at ilang araw lang yon. Paalala nito. Oo nga, pero kasi si Ma'am Kat lang ang nag-iisang magandang babae na kilala ko na hindi nandidiri ang tingin sa akin dahil sa mga pimples ko. Sinabihan niya pa nga ako noon na maganda raw ako pero umiinom kasi siya ng wine ng gabing yun. Kaya baka dala lang ng kalasingan kaya niyan sabi yun. Natigil sila sa pag-uusap at dali-dali niyang pinagbuksan ng kumakatok. Nanglo, bakit po? Tanong niya, dahilan para mapatayo ang kanyang tiyahin. May problema ho ba? Tanong nito sa matanda. Pinatatawag ni Sir Gabi si Sol. Ani na ng Glo. Ako? Bakit daw po? Tumingin siya sa tiyahin sabay iling at kumpas ng kamay. Tiya, promise, wala akong idea kung bakit ako pinapatawag ni Sir Gabi. Wala naman akong ginalaw na hindi dapat o nasira sa kwarto ni Sir Gab. Depensa niya. Puntahan mo na muna si Sir Gabi. Mamaya ka na magpaliwanag sa akin. Pero wala akong kasalanan. Bakit niya ako hinahanap? Kung pumunta ka na kay Sir Eddie sana alam mo na kung bakit kanya hinahanap. Sagot nito. Tiya, samahan mo ako. Hirit niya. Nang marinig niyan sit-sit ni Nanang Glo na ginagawa lang nito kapag mauubos ng pasensya, ay patakbo siyang umalis mula sa maid's quarter at hindi tumigil hanggang sa marating niya ang opisina ni Sir Gabi. Dahil nasanay siyang isang beses lang kakatok at bubuksan na agad ang pinto para pumasok sa tuwing pinatatawag siya ng amo, ay iyon din ang ginawa niya pagdating ngunit bumungad sa kanyang pagsisigawan ng amo at ng uniko iho nito. Bago pa siya makalabas ng opisina, ay nakita na siya ni Gabriel. Ilan segundo rin siya na estatwa sa kinatatayuan bago siya umatras at lumabas. Habang nagpapanik kung paano siya hihingi ng tawad, ay malalaki ang hakbang na nilampasan siya ni Gabriel. Sorry po. Anya, na hindi pinansin ng binatang nagpatuloy lang sa paglalakad. Ang intense naman nun. Ang amo-amo na mukha ni Sir Gabriel. Parang hindi makabasag pinggan tapos nakikipagsagutan siya ng ganun. Kung ako makipag-usap ng ganun kay Tia, malamang binudburan na niya ng silang bunganga ko. Bulong niya sa sarili. Sakto sa muling pagtingin niya sa pinto at tinawag na siya ni Sir Gabi. Sir, sorry po kung bigla akong pumasok kanina. Hindi ko naman alam na nagtatalo pala kayo ni Sir Gab. Panimulang pagpapaliwanag niya habang lumalapit sa amo. It's okay. You don't have to explain yourself. Alam kong hindi mo sinasadya at hindi ko rin naman ine-expect na magkakasagutan kami ni Gab nung ipinatawag kita. Oo nga po pala. Bakit niyo po ako pinatawag? I want to introduce you to Gab. Ipakilala? Gulat niyan Turan. Ipakilala? As in, reto? Segunda niya sa mas mababang boses na sadyang hindi na niya ipinarinig sa amo. Nang muli siya mapatingin dito, ay agad niyang natanto na kanina pa siya nitong tahimik na tinitignan. Gusto ko tang ipakilala kay Gab para may makakasama siya sa Lasal. He's transferring there. Hindi si Gab ang tipo na gugustuhin mong maging kaibigan pero dahil dito niya siya mag-aaral at same university kayo, I was hoping na ikaw muna bahala sa kanya. Show him around the campus. Samahan mo hanggang masanay siya dito. Nang hindi siya agad makasagot, muli ito nagsalita. I know my son like the back of my palm. Sigurado akong bibigyan ka rin niya ng konsumisyon kaya nagpa siya akong bilang pasasalamat para sa pabor na gagawin mo para sa amin. Ako na sasagot sa allowance mo. Saad ni Sir Gabby na agad niyang inilingan. Ako pong bahala kay Sir Gab kapag nasa campus kami at hindi niyo na rin po ako kailangang bigyan ng allowance. Sapat na po yung kayo ni Ma'am Kat ang nagpapaaral sa akin. Maliit na bagay lang naman po yung hinihingi niyo, sir. Trust me, Sol. Looking after Gabriel is not a small favor. Ngayon mo lang masasabing madali lang ang pinapagawa ko sa'yo. China-challenge niyo po ba ako, sir? Tumawid ng upo sa swivel chair si Sir Gabby. Tingin mo, kaya mo ugali ng Gab ko? Na matatagalan mo siya? Opo, sir. Ako yata ang pinakamatyagang tao sa balat ng lupa at sa haba ng pasensya ko. Mapapalambot ko yung suplado at sumpukin yung anak. Kapag napatino mo si Gab, I will grant you a wish. Sambit nito sa seryosong boses. Kahit anong wish, sir? Anything. Pagkumpirma nito. Eddie, pwede kong hilingin na.
Mag-invest kayo sa cookie shop na gusto kong simulan pagka-graduate ng senior high? Pinangunutan siya nito ng noo. Kaya mo mag-manage ng business habang nag-aaral ng college? Opo, sir. Magaling ako sa time management. Pero syempre, magpapatulong ako kay Tia Selly. Kaya, aalis kami dito kapag nasimula na yung cookie shop. Anya sa nag-aalangan tono. It's fine. Hindi rin naman ako nag-e-expect na forever kayong mangangatulong ni Selly sa amin. I am glad that you have this big dream and that I'll be your stepping stone to make it happen. Nang tumayo ito para makipagkamay sa kanya, ay agad niya yung tinanggap. And Sol? Mabilis niyang binalikan ng tingin ng amo. Po? Kung may gawin sigab na magtulak sa iyong itigil ang deal na to, ayos lang. Kung kami nga magulang niya, pasuko na sa kalukuhan ng batang yan. Maiintindihan kong ikaw din ay umabot sa ganung punto. Nakangiti siyang tumango sa amo. Ire-report ko po sa inyo kung ano nang pinagagawa ng anak niyo every week para din matatrack natin ang progress namin. Anya. Pagbalik niya sa maid's quarter, ay agad niyang sinabi sa tiyahin ang tungkol sa deal nila ng amo na nalipasan na lang ng buong magdamag ay kinukumbinsi pa rin siya nitong huwag masyadong seryosohin ang nasabing deal. Gising na ba ang baby mo, Sol? Tanong ng kanyang tiyahin na maabutan siya nitong naglalagay na naman ng mga pimple patch kinaumagahan. Baby? Wala naman akong baby. Hindi na niya natapos ang sinasabi sa tiyahin at nagmamadali na siyang tumayo at tumakbo pataas sa second floor para i-check kung gising na ba si Gabriel. Sir Gab? Anya, pagkatapos kumatok sa saradong pinto. Sir, gising na po ba kayo? Kung hindi pa, gumising ka na please at malili tayo. Pakiusap niya. Kakatok na sana siya ulit nang marinig ang boses ng lalaki. I'm awake, you can come in. Saad ni Gab. Sunod-sunod siya na palunok sa kaseksihan ng malalim na boses ng binata. Bago tuluyang pumasok ng kwarto, ay pinaypayan niya muna ang nagiinit at namumulang pisngi. Hi sir, good morning po. Ipapakilala sana ako ni Sir Gabby kagabi kaso yun, nagkasagutan kayo kaya ako na mismo magpapakilala sa akin sarili. Tumikim siya bilang buwelo bago muling nagsalita. Ako nga pala si Solana Generoso pero Sol na lang, 18 years old. Ipinanganak sa Tarlac City. Tarlac at grade 12 UMS student sa De La Salle Senior High School na paaral ng daddy niyo. Masiglang pagpapakilala niya kay Gabriel na nakatalikod sa kanya at may kung anong hinahanap sa kama. Sir? Yeah, I heard you. I was just looking for my tie. Nandito lang yun found it. Nang humarap ito sa kanya, ay hawak ang green na necktie habang ang pantaas sa uniform ay bukas. Malakas siya napasigaw. I don't know how to do this. Can you help me? Tanong nito. Hindi alintana na nae-eskandalo siya sa tanawin. Ang aga-aga naman ng tukso. Bulong niya. Anong sinasabi mo? Nagugulo ang usisa nito sa kanya. Ang sabi ko po, ibutonasin muna yung polo nyo saka ko kayo tutulungan sa necktie nyo. Paglipas ng ilang segundo, ay kusa siya nagmulat at naabutan nitong patapos na sa pagbubutones. Hindi pa pala kayo bihes. Pinapasok niyo na ako agad. Sa susunod, pwede po bang paki-share na disente kayo bago niyo ako papasukin? Para iwas issue. Hindi ba ako mukhang disente kanina? Hindi. Mukha po kayong pagsubok na ipinadala para itest ang self-control ko. Diretsong sagot niya. Pagkaraan ng ilang saglit at matapos mapagtantong malakas niyang nasabi yon, ay kinuha na lang niya ang necktie mula dito at isinukbit yon sa leeg nito. Panoorin yung gagawin ko ha. Para sa susunod, hindi ka na manghihingi ng tulong sa akin. Mukha ka ng baby pero hindi ka na baby kaya dapat kaya mo na to. Anya, sa kalagitnaan ng pagtatali ng necktie ni Gab, ay napatingin siya sa binata at napagtanto na sa mukha niya ito nakatingin at hindi sa itinuturo niya. Hindi ka naman nakatingin Nakatingin kaya? Sa mga pimples ko, oo. Pero sa tinuturo ko po, hindi. Sir, kahit idikit mo yung mata mo sa tigyawat ko, hindi yan matutunaw. Ako lang ang matutunaw. I was staring where? Gulat at parang hindi makapaniwala na tanong nito. Casual na tinuro niya ang mukha. Sa mga pimples ko, hindi ba? Nakatulala ka sa mukha ko, sir, at parang sinusukat pa nga ng mata mo kung gaano kalalaki ang pimples ko kanina. Huwag ka mag-alala, magpa-face mask ako mamaya para hindi masyadong nakakahiya na may kasama ka maraming alaga sa mukha. Hindi ba mas lalong mai-irritate ang skin mo kapag nag-face mask ka? Mas lalong lalala yung pimples mo. Parati ka ba naka-face mask kapag lumalabas? Kuryosong usisa nito. Dinampot niya ang ID list si Gabriel na nahulog sa sahig.
Pagtayo at pag-abot niyon sa binatang amo ay umiling din siya. Simula nung natapos ang pandemic at pwede na lumabas ng walang face mask, hindi na ako nagpa-face mask. Then, why will you wear one? Para hindi ka mapahiya na kasama mo ko. Huwag ka na magsuot ng face mask. Hindi niya mapigilan na mapangiti gawa ng narinig. Hindi ka nahihiya na makitang may kasamang ganitong pagmumukha? Nang umiling ito, ay mariin niyang itinikom ang bibig para labanan ang kinikilig na tiling nagbabadyan lumabas sa kanyang bunganga. It's safe to see na kapag ako ang kasama mo, sa akin lang titingin ng mga tao at hindi ka na nila mapapansin o kaya yung mga pimples mo. Dagdag nito na bumasag sa kilig na nararamdaman ni Sol. Pagtalikod sa kanya ni Gabriel, ay umakto siyang kukutusan ito. Ngunit ang bigla itong humarap pagkatapos makuha ang phone at muling lumapit sa kanya, ay pilit niya itong ninitian. What's your Facebook account? Doon na lang kita i-message kapag may kailangan ako sa'yo. And you can download Live 360 Degree. Live 300? Ano po? Imbes na ulitin ang sinabi, ay kinuha nito ang phone niya at dinownload ang nasabing app. Ano ba to? Para saan po? It's an app that allows us to share our location para makikita kung nasan ka at ganun ka rin sa akin. Kailangan pa talaga to, sir? Hindi ba parang stalker lang ang dating? Oo, kailangan kasi sinabi ko. Nasaan na? Akin ang Facebook account mo. Is it Sol Generoso or full name ang ginagamit mo? Solana lang, sir. One name tapos walang profile picture. Kung friend niyo po si Sir Gabby, makikita niyo agad ang account ko kasi friends kami nun. Hindi ko siya friend. Sigat nito sa malamig na tinig. Pakiramdam niya ay sadyang iniiwasan nito na tawaging papa ang ama, kaya hindi maiwasan na ma-curious siya magresulta sa ilang segundo niyang pagtunganga kay Gabriel. Ilang beses niya ring ikinurap-kurap ang mga mata bago niya diretsyong na-type sa search bar ang pangalan at inad yun gamit ang account ni Gabriel. Yan na po, ako po yan. Wala kang profile picture? Hindi kasi nadadala ng filter ang mukhan to, sir. Ang kapal ko naman masyado kung ipe-flex ko pang face card ko na miski isang kariman sa Uncle John's hindi makakabili. Kinumpas niya ang kamay na para bang biglang magbabago ang pinag-uusapan nila ni Gabriel, kaya ginawa niya yun. Naghihintay na sa atin si Kuya Lars at malilita tayo. Medyo malayo pa naman dito yun sa Taft, kaya halika na, sir. Bago tuluyang damputin ang school bag ng binatang amo, ay chinek at sinigurado muna niya na nasa loob niyon ang lahat ng kakailanganin nito para sa unang araw ng pasukan. You're pretty, Sol. Nawiwirduhan na pinakatitigan niya ito na bigla na lang siyang kinompliment pagkatapos nilang makaalis sa mansyon. Nakakadistract ng konti ang mga pimples mo, but underneath all of that is a pretty face. Habang ang mata ay nakapako pa rin sa binatang amo, sunod-sunod niyang kinalabit si Kuya Lars. Hindi nga pala nakapag-agahan ng alaga ko, Kuis. Kaya please duman tayo sa drive-thru kahit malilita kami kasi parang kailangang malaman ng tiyan niya para umayos-ayos na ulit ang paningin niya. Kunwaring bulong niya sa driver na tinawanan na siya. Pagdating ng Lasal, ilang ikot lang ang inabot at agad rin naman niyang nahanap ang classroom ni Gabriel na parang buntot na nakasunod sa kanya. Yan na yung room mo, sabi niya. Dinouble check niya ang schedule slip nito ng kanyang hawak para i-sure na nasa tamang classroom sila bago niya ibinalik sa binata ang papel. Yan na nga yun. Dinouble at super check ko na ha. Kaya mo na yan ha. Papasok na rin ako. Nang hindi ito kumilos para pumasok, ay nakaisip siya ng kapilyahan. Kinakabahan ba ang baby na yarn? Gusto mo, hatid kita sa upuan mo at pagsabihan ko sila na huwag kang aawayin? Natatawang biro niya. Walang pasabing inilapit ito ang mukha sa kanya. Kanina mo pa akong inaasar. Makahulog ang biro nito. Biro lang, sir. Sorry na, ganito lang talagang humor ko. Paliwanag niya. Nabitin sa ere ang sinasabi niya nang halikan siya nito sa pisngi. Sa gilid ng kanyang mga mata, mabilis niyang nakita kung paano suminghap at nagbulong-bulungan ng mga babaeng estudyante na katulad niya ay mabilis na nakadevelop ng pagkagusto kay Gabriel sa unang kita pa lang. I'll see you after class, baby. Sabay tayo mag-break ah. And please, update me. Alam mo namang ayaw na ayaw kong nalalayo sa'yo. Sambit nito sa malakas na boses na sa wari niya ay talagang sinadya nito. Anong baby? Hindi mo ako baby, no? Sira ulo ka ba? Binubuli na nga ako ng mga estudyanteng yan. Binigyan mo pa sila ng dahilan para lalo akong pagdiskitahan. Pabulong na si Tanya dito. Consider that your punishment. Ikaw naman ang naunang mga asar eh. Harmless yung pang-aasar ko pero ito sa'yo, nakakapahamak.
Talagang matitikman kong galit ang mga babaeng yan na feeling nila. National treasure ka na ninakaw ko dahil pinalabas mong may relasyon tayo. Sambit niya. Hindi na nito tinapos ang pakikinig sa reklamo niya. Pumasok na ito sa classroom at iniwan siyang parang masisiraan ng bait sa hallway. Ilang beses din siya napalunok sa kaba bago niya nagawang ihakbang ang mga paa papasok sa classroom habang pilit na binabalewala ang nanlilisik na tingin ng lahat. Gets ko na yung sinasabi ni Sir Gabby. Hindi nga siya nagbibiro ng warningan niya ako na konsumisyon ang dala ni Sir Gabriel. Nagmamaktol niyan sabi. Akala niya ay matatapos din agad ang gimmick ni Gabriel pagkatapos ng 1 week, ngunit hindi. Talagang pinangatawanan ng binata na may namamagitan sa kanila kahit wala naman. Sol, yung boyfriend mong ginayuma mo, naghihintay na sa labas. Sabi ni Madeline pagpasok ng classroom. Kinakabahang initian niya ang kaklase saka binilisan ng pagliligpit ng gamit bago lumabas. Gusto mo ba talagang lasunin na lang ako ng mga kaklase ko, sir? Tama na kasi to. Hindi na kita bubusitin at aasarin kaya aminin mo na sa kanilang wala naman tayo para tigilan na nila ako. Pakiusap niya. Nasanay na siyang kinukuha nito ang laptop bag at iilan libron dala niya tuwing uwian kaya kusa niya rin yung inaabot sa binata. Bakit hindi ko magsabi? Hamon nito. Sinubukan ko nang sabihin sa kanila yon pero ayaw nilang maniwala kasi mas naniniwala sila sa'yo at sa kaswitan mo sa akin na wala namang katotohanan. Dire-diretsong pagrarant niya. Namapansin niya na hindi sa parking lot ang punta nila, ay agad niyang hinilang palapulusuhan na hawak ng binata. Pa-isang buwan ka nang pumapasok dito. Hindi mo pa rin kabisado ang pasikot-sikot ng campus? Nasa kabilang parking. I know. Hindi talaga doon ang punta natin kasi hindi pa tayo uwi. Nasabihan ko na rin si Kuya Lars na hindi tayo magpapasundo. Muli niya sinubukang kumawala sa pagkakahawak nito, ngunit wala siya napala. Saan naman ang punta natin? Wednesday pa lang, sir. Huwag mo sabihin na magde-date-date na naman tayo at ipopost mo na naman ako sa Instagram mo, ha? Alam mo bang kinailangan kong i-deactivate ang Instagram ko at i-uninstall yun nung hinard launch mo ako at tinagpa? We are not going on a date. Sasama mo ako dito. Pinakita nito ang calling card ng isang talent manager ng sikat na modeling agency. Magmo-model ka? Hindi ko alam na pangarap mo palang maging model. It's not my dream, Sol. Seeing how toxic the modeling industry at a young age because it's mom's line of work, I started hating it. Parati kasing ini-invade ng paparazzi ang privacy namin nun. Kung ayaw mo pala sa industriyang yun, bakit pupunta ka sa modeling agency ngayon? To spite Dad. Dinala niya ako dito so he could start training me to make sure that I will be ready to take his place in the company when the time has come. Pero ayoko. Pagkatapos ang ginawa niya kay Mommy, hindi ko susundin ang kahit anong papagawa niya sa akin. Tatanong niya palang sana kung ano ba talaga nangyayari sa pamilya ng mga ito nang dumating na ang grab car na binok nito kaya nawala na ang chance niya. Mabilis ang pangyayari. Pagdating nila sa modeling agency sa Makati, ay isinaallalim lang si Gabriel sa ilang test shots at nakumpirma ang talento nito sa pagmamodelo. Bukod sa distinct soft Greek features ng mukha na nakuha nito sa ama, natural din ito sa harap ng kamera at walang kahirap-hirap na nakakapagbigay ng iba't ibang pose gaya ng ina. Grabe, sir! Ang galing-galing niyo naman! Nakaka-proud kayo sobra! Natutuwang puri niya sa amo. Ilalayo na sana niyang sarili nang matapos ang celebratory dance nang mapansin niyang hawak siya nito sa bewang. Sir! Nako-conscious niyang tawag. Will you say that again? Alin po? Na-proud ka sa akin. Ha? Sir, ang weird mo. Kung makapagsalita ka, parang ako palang naging proud sa'yo ng ganito, ah. Ikaw pa nga lang, Sol. Kung hindi spoiled brat, rebelde at bastos ang parating nasasabi sa akin ni na Daddy. Despite killing myself, trying to live up to their expectation, I never once heard them say na proud sila sa akin. Hindi rin niya alam kung ano bang pumasok sa utak niya nang bigla niya itong yakapin. Ang alam niya lang ay iyon ang kailangan niyang gawin para dito sa sandaling yon. I am so proud of you, Gab. Alam ko sinabi mong magmamodel ka lang kasi alam mong magagalit sa'yo si Sir Gabby. Kung pagmamodelo ang aasikasuhin mo imbes na ang pagde-training para maging kapalit niya sa kumpanya. Pero nakita ko kung paano ka nag-enjoy sa test shots kanina. Tulad ni Ma'am Kat, despite the toxicity of the environment, I think you'll fall in love with modeling too. At proud ako sa achievement mo ngayong araw. Maranyang hinaplos ang likod ng ulo nito at sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang pakialam sa mga nangungutya
at nagtatakang tingin ng mga taong nakakakita sa kanila. Hindi naman alam ng talent manager na nag-scout sa'yo na anak ka ni Kat Lopez. Kinuha ka nila dahil sa angkin mong kapugian at nagkakontrata ka ngayong araw dahil nakita nilang potential mo. Hindi parating nangyayaring ganitong bagay sa mga rookie at undiscovered model, you know? Nang maramdaman niya ang pagngiti nito, ay muli niyang hinaplos ang ulo nito. Ang ganing-ganing mo. I'm so proud of you. Kung kailangan mo ng PA na mag-ayos ng schedule mo para sure na mapupuntahan mo lahat ng modeling gig na ibibigay nila sa'yo, ako nang bahala ha. Basta aminin mo sa mga kaklase mo na wala talaga tayong relasyon para tigilan na nila ako. Tumawa ito sa leeg niya, dahilan para agad niya itong maitulak palayo na makaramdam siya ng kakaibang kiliti na parang apoy na mabilis kumalat sa kanyang katawan. Why? Wala naman po, sir. Ano lang? Gabi na kasi. Uwi na tayo at baka nasa mansyon na rin si Sir Gabby. Palusot niya. Ganoon na nga ang ginawa nila at pagpasok sa sala ng mansyon ay dederecho na dapat siya sa maid's quarter gaya ng nakasanayan. Ngunit may kakaibang lambing na hinawakan ni Gabriel ang braso niya. Po? Naestatwa siya sa kinatatayuan nang muli siya niyakap nito. Bago maitulak palayo sa takot na baka may makakita sa kanila sa ganoong posisyon, ay narinig niya ang boses ng mas nakakatandang amo. Gab, in my office, now! Anito. Mahinang pinisil ni Gabriel ang kamay niya na nakapagpabalik ng tingin niya dito. Baka kung anong isipin ni Sir. Please, ipaliwanag mo sa kanya na wala lang yung nakita niya ha. Natingpul ka lang sa akin kasi sinamahan kita ngayong araw pero ayaw mo nga palang sabihin kay Sir Gabby na pipirma ka ng modeling contract. Nagpapanik na pinaglaruan niya ang kanyang mga daliri habang nag-iisip ng paliwanag. Sabihin mo na lang na ako nang bahala mag-explain kay Daddy kung magtanong man siya tungkol sa nakita niya. Paninigurado nito. Isang beses pa itong lumingon sa kanya bago ito tuluyang pumasok sa opisina ng ama. Pagharap niya papunta sa maid's quarter, ay mabilis na napawi ang kalmadong ngiti sa labi at nanginig ang binti nang makita niyang tiyahin. Mano po, Anya. Kanina pa po kayo dito? Kung itatanong mo kung nakita ko ang lahat, oo, Sol. Kinakabahang nilampasan niya ang tiyahin at pumasok sa maid's quarter. Ano ba namamagitan sa inyo ni Sir Gabriel, Sol? Akala mo ba hindi napapansin ng mga tao rito ang pagiging malapit yung dalawa? Pinababantayan siya sa akin ni Sir Gabby. Tinutulungan ko siya mag-adjust. Magkasama kami araw-araw kaya malamang magiging close talaga kami. Kung si Carms ang nautusan ni Sir Gabby na tumingin-tingin kay Sir Gabriel, sure ako magiging close din naman sila. Sabi niya. Huwag mo nga akong paandaran ng ganyan, Solana. Hindi ako ipinanganak kahapon. Naging teenager din ako at yang paghanga-hanga mong yan nung una kay Sir Gabriel. Alam kong araw-araw yang mas lumalalim. Mabait lang si Sir Gabriel, kaya dapat hindi ka umaasa na. Bigla itong tumahimik at malalim na huminga saka muling nagsalita. Ay, basta. Dumistansya ka kay Sir Gabriel. Bantayan mo yung nararamdaman mo kasi wala kang mapapalari yan. Kasi hindi naman ako papatulan ni Sir kasi pangit ako. Alam ko yun, Tia. Sa tuwing nakikita ko siya, naalala ko rin kung anong klaseng mukha meron ako. Na kahit gayumahin ko siya, hindi talaga tatalab. Langit at lupang pagitan namin. Kahit araw-araw mas lumalalim ang pagkagusto ko sa kanya. Hindi rin naman ako magtatangkang gumawa ng kahit ano para maging kami. Ayoko lang na masaktan ka, Sol. Nag-aalala lang ako sa'yo kaya pinapayuhan kita ng ganito. Marami ka pang makikilala. Yung mas pwede sa'yo. Hindi tulad ni Sir Gabriel na anak ng amo natin at tagapagmana ng Lopez Steel. Nang kumalma na ang bugso ng damdamin na nagtulak sa kanya na sagot-sagutin ng tiya kanina, ay naglalambing na niyakap niya ito. Ako rin naman po. Natatakot din naman ako mahulog ng tuluyan kay Sir Gabriel. Kaya hanggat maaga, tutuldukan ko na kung anumang koneksyon ang meron kami para hindi na ito lumalim at ang hindi mangyari ang kinakatakot nating dalawa. Halos 1 linggo rin niyang pilit na iniwasan si Gabriel sa mansyon man o sa campus. Noong una ay kinukulit pa siya ng binata, ngunit ang magtagal, kusa na rin siyang iniwasan ni Gabriel na para bang gets na nito kung ano ang gusto niyang mangyari. Gamin. Saad ni Sir Gabby sa barito ng boses pagkatapos niyang kumatok. Agaring sumeryoso ang mukha niya pagkatapos niyang umiti sa amo pagpasok. May kailangan ka? May kalokohan na naman bang ginawa si Gab na kailangan ko malaman? Hindi po, o wala po. Tungkol po sa deal natin. Panimula niya. About that, ipatatawag pa lang sana kita this Saturday to talk about our deal. Sinabi sa akin ni Gabriel na
magmamodel daw siya. Talaga po? At pinayagan niyo siya? Nandali ang ibinaba ni Sir Gabby ang fountain pen na hawak at nag-focus sa pakikipag-usap sa kanya. At first, I was mad. I asked him to come back here to help us with the business, not to model and follow his mother's path. Pero sir, masaya po si Sir Gabriel sa pagmumodel. Ako po ang kasama niya nung nakakuha siya ng modeling contract. Sapaw niya sa sinasabi ng amo para ipagtanggol ang pagbumodelo ni Gabriel. I know. Inamin niya rin sa akin na you're the one who supported him with this modeling staff. Agad siya yumuko sa pag-aakalang papagalitan siya nito. Ngunit ang sunod nitong sinabi ay labis na gumulat sa kanya. After convincing me to let him do it and with a few conditions, pinayagan ko na rin siya. I don't know how you do it, pero parang tumitino-tino na nga si Gabriel. Iyan po yung gusto kong pag-usapan natin. Paglilinaw na singit niya. Oh, what about our deal? Pakiramdam niya ay bigla na lang mabubutas ang dibdib niya sa lakas ng kabog ng kanyang puso. Ilang beses siya napalunok at nag-aalangan tumingin sa mga mata nito bago niya nasabi ang pakay. You want to stop our deal? At magre-resign na kayo ni Sally? Bakit? Naguguluhan tanong ng amo na ngayon ay nakatayo na mula sa swivel chair nito. May ginawa ba si Gab sa'yo? What did he do? Tell me na makausap ko siya. Hindi po Sir Gab, wala po siyang ginawa sa akin. Sariling desisyon ko po na umatras sa deal. Sabi niyo noon, hahayaan niyo naman akong umatras sa deal natin kapag sinabi kong ayoko na po, di ba? Ayoko na po. Gusto ko na pong itigil ang deal. Nakausap na rin ni Tia si Nanang Glo. Next week darating daw po yung kapalit namin kaya hanggang sa Sabado na lang kami dito. Aayusin lang po namin ang pagtatransfer ko sa Tarlac State University tapos aalis na kami. Nag-aalangan man nung una ay wala na ring nagawa ang amo niya kundi ang ibigay ang kanyang gusto. Agad siya napahawak sa dibdib at malalim na huminga nang makasalubong niya si Gabriel sa labas ng opisina ng ama nito. Di imambagang at may kakaibang galit na tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang diring-diri ito sa buo niyang pagkatao. Sir, saan mo ba ako dadalhin? Tanong niya, hindi sinagot ni Gabriel. Mas lalo na lumaki ang bawat hakbang ng binata habang hila-hila siya hanggang sa makarating sila sa garden ng mansyon. Was any of it true? O lahat ng ipinakita mo sa akin, peke at ginawa mo lang para sa pera? Ano pinagsasasabi mo, sir? Litong-litong tanong niya sa binata na mas lalo lang naglalagablab sa galit. Pilit niyang ininda ang sakit na dala ng mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang braso. Hanggat kaya ay hindi siya dumaing. I heard everything, so stop acting like you don't know what I'm talking about. All this time, ang akala ko sumasama ka sa akin because you genuinely enjoy my company. Ang akala ko totoong supportive ka. Yun pala, may iba ka pang motibo. And you're only after the money that you'll get from Dad. Sir Gabriel, don't you dare say my name with that filthy mouth of yours. Mapaklang ngumiti ito sa kanya. Pati bang nararamdaman mo, pineke mo rin? God, I'm so stupid. I let someone like you play with me. Ano? Nauutal niyang tanong. Wawak out na sana siya ng binata nang hawakan niya ang braso nito. Gusto mang kumpirmahin kung tama ba ang iniisip, pinili niyang huwag nang ituloy ang balak. Pagbitiw kay Gabriela, akala niya'y aalis na ito tulad ng gustong gawin kanina, ngunit nanatili ito sa kanyang harapan. Bakit hindi mo magawa? Bakit hindi mo matanong? Come on, Sol. Ask me. Ask me if we're on the same page. Tanungin mo ako kung gusto rin ba kita. Sigaw nito. Sunod-sunod siyang umiling sa binata, sabay takip sa tainga. Tanungin mo na ako, Sol, nang masabi ko na sa iyong oo. Sigaw nito na nagpahinto sa ikot ng kanyang mundo. Hindi makapaniwalang tinignan niya ang binata. Gusto mo ko? Ano namang magugustuhan mo sa akin ang pangit ko? Alam mo kahit na kailan, hindi ako napangitan sa iyo, Sol. Dumoble ang desperasyon sa mga mata nito nang pinutol nito ang distansya sa pagitan nila habang siya'y pilit na lumalayo. Hindi tayo pwede, sir. Masasaktan lang ako kapag nilaban ko to. Ayokong sumugal sa'yo, hindi kita kayang sugalan. Biglang nanlambot ang kaninang galit na mata nito, gawa ng narinig. You like me too? Tanong nito. Kung gusto mo ko, bakit ayaw mo sumugal? Bakit ayaw mong ipaglaban? Kasi hindi ko nga kaya, Gabriel. Magkaiba tayo. Unlike you, I cannot pursue love yet kasi mas marami pa akong kailangang asikasuhin.
Kailangan ko pang gumraduate. May ayos ang buhay namin ni Tia at makaahon sa hirap. Hindi ko kayang gawin ang mga yun habang pinaglalaban ko tayo sa magulang mo at sa mga tao sa paligid na parating ipapamukha sa akin na hindi tayo bagay. Kasama mo naman ako lumaban. Hindi mo pa rin kaya. Tanong nito sa napapaus na boses. Binasa niyang pang ibabang labi. Nang ibuka niya ang bibig para sagutin ang binata, sunod-sunod na pagpiyok ang lumabas doon, kaya pinili niyang umiling na lang. Hindi pa rin. Are you sure that you won't regret giving up on us? Hindi mo pagsisisihan na, miski isang beses, hindi mo sinubukan. Tanong nito. Mas pagsisisihan ko kapag sinubukan pa natin. And it turns out na sa umpisa pa lang, tama naman talaga ako na hindi natin to kaya. Nawala itong patutunguhan. Hindi tulad kanina na galit ang namamayapa sa mga mata ni Gabriel kapag tinitignan siya. Ngayon ay lungkot na lang ang nandoon. I hope you're right. Sana nga hindi mo pagsisihan. At kung pagsisihan mo man at gustuhin mo bumalik sa akin, I hope that I'm still ready for you, Sol. Anito, bago siya talikuran at iwan tahimik na humahagulgol sa garden ng mansyon. 5 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Sol ang huling sinabi ni Gabriel. Naaalala niya pa rin ang bawat salita na para bang kahapon lang sinabi sa kanya ng binata ang mga salitang yun. At hanggang sa panaginip ay hinahabol siya niyon. Ang muling makakita ng billboard ni Gabriel sa expressway, punong-puno ng sarkasmo siya na pabungis-ngis. Wow naman talaga, Lord. Nasa index pa lang ako, 3 billboard na agad ni Gabriel na nakita ko. May gusto ka bang iparating? Mapait ang ngiting sabi niya habang nakatingin sa kalangitan. Marami nangyari sa loob ng 5 taon. Feeling siya lang ang hindi nag-iba. Summer bago siya mag-first year college, naisipan niya na i-vlog ang mga binabake. Dahil sa magandang boses at aesthetic na pagkaka-edit sa mga baking vlogs, hindi umabot ng 1 taon at sumikat agad ang kanyang channel. Sa tulong ng kinita niya sa pagbablog, una siya nakapagpatayo ng pangarap na cookie shop na ang pagmamanage ay sinabay niya sa pagbablog at pagkukulinary school. Nang makagraduate last summer, inasikaso niya lahat ng kailangan para makapag-open ng pastry shop sa Salcedo na 3 taon na rin nire-request ng mga followers niya. Hindi niya alam kung may balita ba si Gabriel sa kanya, pero siya mayroon. Marami. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang pagmamodelo hanggang sa nabigyan na rin ito ng mga TV projects. Bawat pangyayari sa buhay ng binata na hanggang ngayon ay gustong-gusto niya pa rin, ay nanatili siyang updated. Natigil siya sa pagmumuni-muni habang nagdadrive nang tumunog ang phone niyang nakakabit sa stand na nasa dashboard. Nang masigurong ligtas niyang masasagot ang phone, ay saka niya sinuwipe ang answer button. Pamangkin, ipapaalala ko lang sa'yo na may appointment ka kay Doc Ivy mamayang 3 p.m. Opo, Tia, hindi ko'y nakakalimutan. Plano ko nga doon na dumiretso. Anya, saka malalim na bumuntong hininga. Oh, ano namang ibig sabihin ng pagbuntong hininga mong yan? Wala. Ano lang, iniisip ko kung dapat ko pa bang ituloy ang mga consultation at session ko with Dr. Ivy. Parang ganun pa rin naman kasi. Hindi pa rin super smooth ang mukha ko at tinutubuan pa rin ako ng pimples. Ay, tigil mo yan, Sol, ha? Alam mo naman bilang influencer, required kang alagaan ng arte-artehan ng ganyan ang sarili mo. Nung nagpaderma ka, sinabi rin naman sa ni Doc Ivy na matagal ng proseso bago mo makuha ang resulta ng gusto mo. At saka nakikita naman natin ang resulta ng mga nauna mong treatment Mas okay na ang balat mo sa mukha. Hindi na nangangamati sa pulat, hindi na rin patong-patong kung tumubon tigyawat mo. Pailan-ilan na lang. Natatawang inilingan niya ang tiyahin. Opo, naiintindihan ko. Itutuloy-tuloy ko ng treatment na to. Siya nga pala, Tia. Baka bukas ko na ulit kayo matawagan bago mag-opening Ang dami ko pa kasing gagawin Sabi niya bago tinapos ang call. Pagkatapos ng appointment sa derma, sa Salcedo siya dumiretso para siguraduhin kumpleto na ang lahat para sa opening nila bukas. Galing sa pastry shop, ay kumuha rin siya ng ilang boxes ng cupcakes na dinistribute niya sa guards at sa 2 cashier sa top floor ng condo building kung nasa ng unit niya. Nakasabay niya ang isa niyang kapitbahay sa elevator, kaya ang isang kapitbahay na lang ang kinailangan niyang katukin para ibigay ang cupcakes. Pagbukas ng pinto ng Unit 3802 na sinundan ng unit niya, ay bumungad sa kanya ang babaeng sa tansya niya ay kaedara niya lang din
na nakasuot ng puting long sleeve na halatang sa boyfriend nito. Sorry, naistorbo ko ba kayo? Ibibigay ko lang sana tong cupcake. Taga 3801 ako, bagong lipat lang. Sunod-sunod na nag-snap ang babaeng kaharap niya nang makilala siya nito. I know you! I know you! Ikaw yung vlogger na may cute baking video sa YouTube? Bake and Sol, right? Fina, who is that? Biglang umalingaw sa loob ng unit ang pamilyar na baritonong boses na nagpakaba sa kanya. Pilit niyang kinukumbinsen sarili na baka kaboses lang ng dating amo ang narinig, hanggang sa nagpakita na rin sa may pinto si Gabriel. Sa paglipas ng taon, ang soft na facial feature ng binata ay mas nag-mature na. Mas mahaba na rin ang dating clean-cut nitong buhok at ang katawan ay mas lalong naging buff. Do you know each other? Nakangiti at namamanghang tanong ni Fina na siyang dahilan para mahinto ang pagkakatulala niya kay Gabriel. We don't. Pamilyar lang ako sa kanya kasi parati ko siya nakikita sa billboards at commercial pero hindi kami magkakilala. Pilit siyang umiti sa girlfriend ni Gabriel kahit na ang totoo ay parang gusto niyang umiyak on the spot. Nagulat lang ako na may kapitbahay pala akong artista. Dagdag niya. May na tumawa sa Fina. Oh my, ang humble mo pala talaga, no? Nakalimutan mo you're just as famous as him. Ani Fina sabay baling kay Gabriel na tulad niya kanina ay nakatulala na rin sa kanya. Isang beses pa siya nakipagpalitan ng pa-awkward ng ngiti kina Fina bago niya tinalikuran ng dalawa para magkampo na sa unit niya. Wait, sabi ni Gabriel na agad nagpatigil sa kanya. I thought, para sa amin ang cupcake. Bakit dadali mo ulit? Tanong nitong naging dahilan para uminit sa kahihiyan ng magkabila niyang pisngi. Nagmamadaling ibinigay niya ang box ng cupcake at tumakbo na papasok sa kanyang unit. Hawak ang dibdib niyang kumakabog pa rin sa hindi malaman dahilan. Inilabas niya ang phone at tatawagan na sana ang realtor na pinagbilhan niya ng unit para magpahanap ng bago ng mahina niyang pinagtatampalang pisngi. Itigil mo yan, Sol. Wala ka ng pera pambili ng bagong unit. Bumili ka ng lupa sa Tarlac. Nagpapagawa ng bahay doon at nag-start ng pastry shop sa Salcedo. Nagbayad ka ng permits at binili itong kondo at mga gamit kayo wala ka ng perang pwedeng ipanlipat sa bagong kondo. Humarap siya sa salamin at ilang beses na nag-breathing exercise. Busy yang si Gabriel sa mga modeling commitments niya tapos ikaw. Mabibisi sa pastry shop mo sa Salcedo at sa cookie shop sa Tarlac. Kaya sure na ilang beses o baka nga hindi na ulit mag-cross ang landas niyo. Pangumbinsi niya sa sarili na akala niyang gumagana hanggang sa nagpalit ang araw at miski 30 minutos na mahimbing na tulog ay wala siyang nakuha. Ilang minuto bago tumunog ang alarm na sinet niya noong gabi ay tuluyan na siyang bumangon para patayin yun. Dahil sa sunod-sunod na pagdo-doorbell ng kung sino sa unit niya, nagmamadali at nakarublang siya lumabas mula sa CR pagkatapos maligo. Sa inis, hindi na niya nagawa pansilipin sa peephole kung sino ba ang nambubulabog at diretsyong binuksan ang pinto. Pagkakita na si Gabriel iyon na may dalang puting towel, ay agad niya itong pinagsarahan sa gulat. Ilang beses niyang kinusot ang mga mata bago sumilip sa peephole. Nang makitang nasa tapat pa rin ng unit niya ang anak ng dating amo, ay sunod-sunod niyang pinagtatapik ang pisngi para ikalman sarili bago niya ito muling pinagbuksan. Good morning, neighbor. Ang aga mo naman yatang mambulabog. May maitutulong ba ako sa'yo? Nakangiting usisa niya dito. Can I use your bathroom? Sabi ng management, nagkaroon daw ng problema sa tubo ng unit ko, kaya hindi umakyat ang tubig. Baka mamaya pa yung maayos. I have schedule eh. Hindi naman ako pwedeng pumunta sa shoot nang hindi naliligo. Itinulak nito ang pinto ng unit niya at mas binuksan yon para makapasok kahit hindi pa siya pumapayag sa pabor na hinihingi nito. Teka, bakit sa bathroom ko? Bakit hindi sa bathroom nung isa nating kapitbahay ka maligo? I don't know them. Anito. Sasagot pa sana siya na technically ay hindi na rin naman sila magkakilala dahil 5 taon na noong huling beses silang magkita at magkausap. Ngunit naunahan na siya nito magsalita. Don't tell me you won't let me use your bathroom just because we haven't seen each other for 5 years and basically strangers again? Tanong nito, dahilan para matameme siya. Madrama at may ka-OA na suminghap ito.
You're so mean, Sol. Since when did you become this heartless, ha? Dininay mo na nga ako kay Fina kagabi tapos ngayon, ayaw mo pa akong paggamitin ng bathroom kahit kailangan ko. Mariing ipinikit niya ang mata sabay turo kay Gabriel ng bathroom na pwedeng gamitin. Basta, ngayon lang ha. Siguro naman maayos ng management ang kung ano man sira sa tubo ng tubig mo mamaya. Anya, pumintang kakaibang ngiti sa labi nito bago ito pumasok sa CR. Paglabas ito mula sa CR, ay naaalarmang napamura at napatakip siya sa mata nang makitang ang tuwali ang dala ni Gabriel kanina, ang tanging tapis nito sa pang-ibabang katawan. Sir Gabriel, ano ba? Nakakaloka ka? Alam mo namang makikigamit ka lang ng bathroom, sana nagdala ka na ng pamalit na damit. Hindi yung lalabas ka ng unit ko na nakatapis na ang tuwalya sa bewang. Paano na lang kung may makakita sa'yo ng ganyan? Eh di na-issue tayo. Ano na lang iisipin ng girlfriend mo? Unang araw ko pa lang dito, nakipag-hook up na ako sa'yo. Pagtatalak niya sa lalaki. Nang wala na siyang marinig na kahit na ano, ay inakala niya nakabalik na ito sa unit ito, kaya ganoon na lang ang gulat niya na makitang naroon pa rin ito. Fina is not my girlfriend. She's my road manager. Natapunan ng kape ang damit niya kagabi kaya hiniram niya muna ang long sleeves ko. Agad na paliwanag dito sa kanya na ngayon ay may nakakaloko ng ngiti sa mga labi. Is this your way of checking whether I'm taken or pwede mo pang balikan at i-claim? Nalaglag na lang ang panga niya sa tanong na yon. Hindi niya alam kung ano ba talaga nangyayari. Ang malinaw lang sa kanya ay aatakihin siya sa puso kapag hindi niya pa pinaalis si Gabriel sa unit niya, kaya naman tinulak na niya ito palabas. I'll see you later. Makahulugan sambit nito bago niya pagsarahan ng pinto. Weh, talaga ba? Hindi niya girlfriend ng babae sa unit niya kagabi? Punong-puno ng pagsususpect ang bulong niya at natagpuan na lang na sinesearch ang nasabing babae. Nang makumpirmang hindi nga nagsisinungaling si Gabriel, ay nakapikit na pa-sign up the cross na lang siya at taimtim na nanalangin. Alam na alam niyo talaga kung paano ako susubukin, Lord ah. Alam niyo rin naman na hanggang ngayon, gusto ko pa rin si Gabriel, di ba? Kung say na po ang pagiging magkapit-bahay namin na kami naman po pala talagang para sa isa't isa after all these years. Please, send pa ng isang sign at ako na mismong maliligaw tihingi sa kamay niya. Anya sa taimtim na boses. Ilang minuto rin siya nakatulala sa kawalan bago niya nagawang kumilos para maganda sa soft opening ng Sol and Bake. Pagtapos ang ribbon cutting at lampas isang oras sa private gathering kasama ang mga kaibigan at influencer na inibitahan niya sa soft opening ng pastry shop, binuksan na niya ang shop para sa mga customers na matagal-tagal na ring naghihintay sa harap. Dumoble ang bilang ng customers na dumagsa at dahil doon, hindi siya magkaintindihan at ang mga staff sa pag-aasikaso. Sa kalagitnaan ng pagriribon niya sa bulto-bultong box ng cupcakes na nabebenta, napansin niyang pamilyar na lalaki nakatayo sa kabilang side ng kalsada mula sa glass wall ng pastry shop. Nang makumpirmang si Gabriel ngayon, agad siyang lumabas para puntahan ito, ngunit dinagsa siya ng mga fans at customer na gustong magpa-picture, kaya hindi niya yon nalapitan hanggang sa tuluyan ng nawala ang binata sa paningin niya. Ilan taon niyang pinangarap na makapagbukas ng shop sa Salcedo, ngunit dahil sa kagustuhan niya makita, makausap at maamin kay Gabriel ang nararamdaman. Wala siyang ibang inisip at hiniling sa maghapon, kundi ang matapos ng araw nang makapagsara na ang shop at makauwi na siya sa kondo. Kapag ito pa rin ang number na gamit niya at sinagot niya ang tawag ko, ito ng pangalawang sign na sinasabi kong, kailangan ko at ipupurso ko na siya, Lord. Kinakabahang bulong niya habang nasa parking lot ng kondo. Nang sinagot nito ang tawag niya at narinig ang boses ito mula sa kabilang linya, parang talon na walang humpay na umagos ang luha niya. Hello, who's this? Ulit ni Gabriel sa mga salitang kanina pa nitong sinasabi. Kung wala kang sasabihin, ibababa ko na. Anito, it's me, Gab. Sol? Nasaan ka? Nasa shoot ka pa or nakauwi na? Nasa kondo na. Bakit? Did something happen? Kailangan mo ba ako dyan? Sunod-sunod na tanong nito. Mahina siyang suminghot. Solana, are you crying? Why the hell are you crying? Who made you cry? No one. But please wait for me there. Pupunta ako. Pupuntahan kita. Kailangan nating mag-usap. Anya. Pagbaba ng call,
Tumakbo na siya sa elevator at sunod-sunod na pinagpipindot ang button hanggang sa bumukas ang pinto. Pagkakita kay Gabriel na naghihintay sa kanya sa hallway, ay naramdaman niya na lang na tumatakbo na pala siya papunta sa binata. Why? What happened? Why are you crying? Maagap na usisa ng lalaki. Naalala mo pa ba sinabi mo sa akin 5 years ago? Tinanong mo kung hindi ko ba pagsisisihan na hindi ako sumubok. Ang sabi ko hindi, pero ang totoo niyan. Walang araw na hindi ako nagsisi na hindi ko piniling mas maging matapang para sa atin. Araw-araw nagdarasal ako na sana mahintay mo pa ako. That when the time came that I had fulfilled every dream of mine, sana pwede pa. Nagsusumamong hinawakan at hinalikan niya ang kamay nito. I am ready for you now, Gab. I already made a name for myself. May pagmamalaki na ako. Tapos na ako sa dapat kong gawin. Kaya please, let's give it a try. Sana ako pa rin. Anya, bago siya tuluyang nanlambot at napaupo na lang sa harap ng binata. Agad siyang dinaluhan nito na masuyong hinawakan ng kanyang pisngi. Do you want to know how I feel about you all these years that we are not talking? Tanong nito na hindi niya malaman kung tatanguan niya ba o hindi. Dahan-dahan siyang tinulungan ni Gabriel na makatayo, saka dinala sa isang kwarto sa loob ng unit ito. This is my studio, and behind you is a wall filled with your pictures each time I found you pretty, and whenever you make my heart skip a bit. Anito. Mabilis na nangunutan noon niya na makita na karamihan sa mga picture niya nakasabit ay nakuhaan habang naka-uniform siya nung senior high school pa lang sila. Mayroon din na nagluluto siya sa kusina at mga shots na nakatulugan niya habang sabay silang nagre-review ni Gabriel noon. Pigil ang luha nagpatuloy siya sa pagtingin ng picture sa dingding hanggang sa makita niya ang isang candid shot galing sa college graduation niya. Mayroon din shot nung opening ng cookie shop niya sa Tarlac at iba pa. Nandun ka? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Gabriel na ngayon ay nakatayo na malapit sa kanya. Every trial, errors, and achievement, I was there, Sol. I was watching from afar, supporting and cheering you with my little way. Nandun ako. Pinapanood ko matupad lahat ng pangarap mo. Hoping that when you're done with them, you'd find your way back to me. And you did. Humagulhol na inisang hakbang niya ang pagitan nila ni Gabriel, saka tumingkayad at inabot ang malambot na labi ng binata. Agad na humalik pabalik sa kanya si Gabriel. Sa bawat galaw ng labi nito sa ibabaw ng kanya ay mas lalo yung lumalalim hanggang sa mapadpad na silang dalawa sa ibabaw ng kama nito at pinagsaluhan ang init ng magdamag. Pagkatapos ng pag-iisa, kahit pagod ay hindi niya magawa na ipikit ang mata. Ninanamnam niya lang ang paglalaro nito sa hibla ng mahahabang buhok. Hanggang ngayon, conservative pa rin si Tia at pag nalaman niyang isinuko ko agad sa yung sarili ko, isang araw matapos natin muling magkita, papagalitan at pangangaralan niya pa rin ako kahit 23 na ako. Anyang ikinatawa ng binata. Inangat niya ang tingin dito. Alam ko kung ano nangyayari sa modeling career mo dahil sa mga interviews at article. But you're private about your personal life kaya hindi ko alam kung ano na bang balita sa inyo ni Sir Gabby at Ma'am Kat. Kumusta na ba sila? Mama chose to stay in LA for good. Si Papa dito. He continued to expand Lopez Steel to a construction company that it's now. Plano niyang ipasa na sa akin ang posisyon niya sa kumpanya next year. Kaya bago matapos ang taon, i-announce ko ng retirement plan ko from the modeling world and back to my parents. 5 years nang annuls na, Mama at Papa. Napabangon siya sa narinig at seryosong tinignan si Gabriela. Noong umuwi ako galing sa US, they were already in the middle of processing their separation. I didn't know. They didn't want anyone to know. Those were the hardest days of my life. But with you keeping me company, making sure na ngingiti ako sa mga kalukuhan mo, things became lighter for me. Kaya nung akala ko na ginawa mo lang ang lahat ng ginawa mo nun para sa pera, nasaktan ako. Everything that I showed you was real. And those times na ikaw lang nasasandalan ko, na ikaw lang nakakaintindi sa akin, made me fall in love with you. And then you suddenly decide that you don't want me the way I wanted you. I'm sorry. Iniwan kita sa ere. Natakot lang ako.
Sobra ako natakot. Mahina itong tumawa at mas hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Ayos lang. Ayos na kasi nandito ka na ulit at hindi na kita pakakawalan kahit na kailan, Sol. I am not letting you go again. Ang tagal ko na naghintay sa iyo. Kaya pwede bang dito ka na sa tabi ko? Tanong nitong tinanguan niya. Hindi na ako aalis. Hindi na kita ulit iiwan, Gab. I love you. After all these years, mas lalo kitang minahal. Masuyo siyang hinalikan ni Gabriel sa labi, saka inilapit ang bibig sa tainga niya. Mas mahal kita, Solana. Nang magising siya kinabukasan, ay hindi nakita si Gabriel sa tabi niya, ay agad siya nataranta at lumabas ng kwarto. Kumalma lang siya nang maabutan nitong kapapasok lang bitbit ang ilang pirasong paper bags. Good morning, baby. Ew, no. Masyadong cringe. Ang cringe nun, pang high school pero gusto ko na may endearment tayo kaya iisipan ko yan mamaya kapag nakakain na tayo. Sabi nito. I wanted to cook breakfast for you, pero imbes na pakainin ka ng sunod na pancake, since I'm not the world's greatest cook, bumili na lang ako. What do you want? We have... sandali. Umiiyak ka ba, Sol? Ha? Hindi ah. Anong hindi? Oo, umiyak ka. Bakit? Imbis na sagutin ito, ay yumakap na lang siya sa kasintahan at sininghot ang amoy nito. Akala ko panaginip lang ang lahat. Akala ko wala talaga akong Gabriel. Pag-amin niya. Were you scared? Bulong nito. Nang-aasar kaya tinampal niya ang braso nito. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Babalik na ako sa unit ko. Hindi na niya natapos ang sinasabi nang mahigpit siyang hinagkan ni Gabriela. Don't worry. None of what happened last night and what will happen in the future are dreams. This is reality. Our reality, Sol. Pangaalo nito dahilan para yakapin niya na rin ito pabalik. Alam ko, pero sa sobrang saya ko na tayo na magkasama na tayo. Parang ang hirap pa rin paniwalaan. Ganon. Eh di sige. For the rest of our lives, I will make sure that you know that all of these are real. That me and my love for you are real. Maraming nalungkot sa announcement ng retirement ni Gabriel mula sa modeling world para pamahalaan ang Lopez Steel and Construction at dahil lumalabas-labas naman ito sa mga vlogs niya, ay naging sapat na yun para manatiling updated sa buhay nito ang mga tagahanga nito. 3 buwan pagkatapos maging official na magkarelasyon, ay nagpropose ito sa kanya. Sa tulong ng modernong teknolohiya, na-achieve ni Sol ang makinis at pimple-free na mukha na buong buhay niyang pinangarap na mas lalong nagpaganda sa kanya. Nagbago man ang panlabas sa itsura, nanatili siya mabait, maunawain at mapagmahal na siyang totoong dahilan kung bakit napakaraming tunay na nagmamahal sa kanya. Pagkaraan ng 6 na taong pagsasama, sakalang nabiyayaan ng anak ang dalawa na ayon sa kanila, ayon siyang perfect timing sapagkat masanda na silang maging magulang. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat. Palagi tayong pagpalain ng ating Panginoon. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!